Assalamualaikum, Jamian wa Barakato sa lahat ng aking tagapanood dyan. Gagawa tayo ng reaction video. Bakit nga ba pumanaw ang isa nating kababayan dyan sa Damam, dyan sa Alcobar? Ayan, si kabayan Analezel Canecola. Pinabayaan ba siya ng agency niya? O baka naman, kaya siya pinabayaan ng agency niya dahil alam niya na may sakit si Analezel Canecola nang pinaalis nila sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, intro, pasok! Once again, Assalamualaikum. Ayan na, according sa magulang ni Analezel Canecola, ay umalis ng Pilipinas ang ating kababayan na si Analezel Canecola noong December 17, 2023, no? Ayan, so ibig sabihin, 3 months lang po si Analezel dyan sa Damam sa Alcobar. Alright. Sabi ng nanay niya, umalis siya ng Pilipinas, sinabi niyang clear daw ang kanyang medical test. Ayan, alam naman natin na bago tayo lilipad pa ibang bansa, kailangan fit to work po tayo. Napakahigpit po ng medical test para sa pag-apply dito sa ibang bansa, no? So, nung 2 months na si Analezel Canecola ay naramdaman na niya ang pananakit ng likod niya at linagnat siya, no? Ayan. Ngayon, sabi ng nanay niya, nag-send na daw sila ng pictures na namamalas na ang paa ng ating kababayan, ang kanyang tiyan, at ang kanyang muka, pero wala daw action ang kanyang agency na Golden Faith. Asa ang inyong faith? Napakaganda ng agency nyo. Ang pangalan ng agency nyo, Golden Faith. Gold na, may faith pa. So, nasaan yung faith nyo? Na nakita nyo na si kabayan, sinentan niya ng video kayo, namamaga na yung paa, na pati tiyan at saka muka, wala kayong action. At ang sabi nyo, homesick lang daw. Meron bang homesick na namamaga na yung paa at tiyan? Kahit hindi ka doktor, alam mo sa sarili mo, sa mata mo, nakikita mo na merong problem si kabayan, no? Once namamaga po ang ating paa, may kidney problem na po ang tao dyan, no? Once na tumaas na sa kanyang tiyan yung pamamaga, ibig sabihin, hindi na nakakadumi si kabayan. At pumunta na sa kanyang ulo, ibig sabihin, meron na siyang tubig yung baga niya. So, yan lang po. So, bakit nakaalis si kabayan na meron siyang sakit, no? Complicated yung sakit niya. Di kaya hindi kayo pinapansin ng agency niya kasi alam nila na bago umalis si kabayan, may sakit na. Ito, sabi ng nanay niya, mag 3 months pa lang daw si kabayan. Ngayon, kapag lampas ka na ng 3 months, wala nang pakialam ang agency dyan, no? Hindi ka na mabalik sa agency niyan kasi lumampas ka ng 3 months. Kapag lumampas ng 3 months, ayahay ng taga-Pilipinas, ayahay ng agency sa Pilipinas. Yan po ang realidad ng pagiging OFW. Ngayon, ang problema dyan is kung may sakit si Analezel Canecola nung umuwi ng Pilipinas, hindi agad ginawan ng ikama ng amo niya. Bakit? Kasi kung pagdating niya ng Damam, dyan sa Alcobar at minedical siya para sa kanyang ikama, malalaman ng amo niya na may sakit si kabayan. Kasi bago ka magawan ng ikama dito sa ibang bansa,
mag-x-ray ka at saka blood test. So, malalaman. Kahit fit to work ka sa Pilipinas, natapos ka ng i-medical doon, ma-medical ka uli dito sa abroad. Kasi, galing ako ng Damam bago ako napunta ng Madina. Yes, pagdating ko ng Damam noong 2016, pagdating ko ng Damam, pinatulog ako. Then, pagka kinabukasan, medical ako ulit. Tapos, sinabi ko sa amo ko, sabi ko, tapos naman ako ma-medical. Sabi niya, this is for your ID, resident ID. So, kailangan mong mag-x-ray ulit. Sabi ko, di ba bawal x-ray pa ulit-ulit? Sabi niya, this is the rules here. You need this because you cannot travel to Al-Hasa if you don't have ikama. Sabi niya sa akin, kasi galing ako ng sa Jubail kami, uwi kami ng Al-Hasa. So, ayan, kaya alam ko yung Alcoba na yan. Part yan ng Damam. Now, pagka 1 week ko, meron na akong ikama. So, na blood test ako, na x-ray ako, lahat na injection ako ng vaccine. Kahit na vaccine din ako sa Pilipinas. So, 2 beses ako na vaccine. Pilipinas to dito. So, ngayon, ayun ang problema doon. Alam ng agency niya na may sakit si sino yun? May sakit si Kabayan and hindi agad pinagawa ng ikama si Kabayan. Kaya, saka pa nalaman yung sakit niya, complicated na, malala na. At alam ko yan, na alam din ni Kabayan na meron sakit siya, pero pinilit niyang lumipad. No? Pinilit niyang lumipad dahil sa kahirapan ng buhay, siguro ginawa ng Weber para malinis yung medical niya. Kaya ang payo ko lang sa mga aplikante, no, kung meron kayong sakit, huwag nyo nang ipilit dahil ang kapital natin ay ang ating sarili. Condolence to your family, Kanicola. According to the OWA, ayan, nalaman ng OWA ang problema ni Kabayan noong March 14. Ayan. At nalaman ng Alcoba office noong March 17. Ngayon, tumawag daw ang Polo at pina-check up siya. Slight lang daw yung resulta ng check-up dahil ubo lang daw. Ngayon, noong March 22, nilab test siya. Sabi ng Polo, anuman ang resulta ni Kabayan, hindi na siya ibabalik doon sa amo niya. Noong April 4, no, pinick up siya ng ambulansya, according to the OWA, pinick up siya ng ambulansya, dinala siya sa hospital. So, hinatid siya ng amo niya sa Polo, at ang Polo pa ang naghatid sa Kabayan doon sa hospital dahil na-collapse ito. Hindi na niya kaya, no? So, ngayon, pagdating sa hospital, wala na siyang malay, na comatose siya, kaya siya na ICU. Ngayon, sa kasamang palad, April 6 po siya binawian ng buhay. So, yun na nga, once again, ang ma-advise ko lang sa mga kapwa ko Pilipino, na kapag meron kayong sakit, wag na wag kayong magpa-waiver. Kasi hindi po magkakapare-pareho ang amo dito. Hindi magkakapareho. May amo na pagdating mo dito, ipamedical ka para sa ikama. May amo na wala siyang pakialam sa'yo kasi iniisip niya yung gastos. Patrabahuin ka kahit may sakit ka. Katulad ni Kabayan, kahit namamaga na yung paa niya. Yes. At ang sakit niya sa lab result is heart condition, ayan, anemia, may tubig yung baga niya at kidney problem. Kaya po namaga yung paa niya, yung tiyan niya, yung mukha niya kasi umakyat na po yung tubig. Acute na po kasi napabayaan. Mahirap maging isang OFW. Mahirap maging mahirap talaga. Keep safe ka, pamilya.